Hello, no? So ngayon, no, gusto ko malaman nyo, no, na hindi talaga lahat ng mga advices na matatanggap mo mula sa ibang tao, kaibigan, or kahit sinong kamag-anak ay nakakatulong sa iyo. Na akala mo, magresulta ito ng maganda para sa iyo. Minsan kasi may mga advices natin marinig sa mga kamag-anak, sa social media, sa radyo, sa TV, o saan pa man, na tingin natin sa ating sarili, nakaka-relate tayo lalo na sa pagdesisyon sa isang bagay. Nakaka-relate ako nito, ganito, ganyan. Yun pala, props lang pala yun, kumbaga, yung front line lang pala niya ba, no, na maganda. Pero yung result pala nun, pagsisisi pala yung matatamo mo. Kaya nga may kasabihan, no, may narinig akong kasabihan, no, na sinabi ni Nabal, no, na if you want to make the wrong decision, ask everyone. No, so, gusto kong malaman, no, na malaman nyo, no, na ang pinaka-the-best talaga, no, na desisyon. Kung gusto mo ng the best na result na desisyon, no, magbasa ka ng Biblia. Magdasal ka sa Panginoon. Pumasok ka doon sa kwarto mo at magdasal ka sa Panginoon. At ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng tamang kasagutan. No, tamang desisyon na hindi mo pagsisisihan sa huli. Kasi nangyari na yan sa akin. No? Sabi ko, mahirap pag kumukonsulta sa kahit sinong kaibigan. Una kasi, ganyan, masarap pakinggan. Sige, diretso ka na lang kasi nakikinig ka. Tama yung ginagawa mo, ganyan. Ganyan gawin mo, ganyan. Ginawa mo agad. Yun pala, pag result noon is pagsisisi. So, gusto kong malaman yun, no, na hindi lahat ng mga desisyon is nakakatulong sa inyo. Kahit pa sinasabi dito sa Biblia, no, na ang mga advices ng mga kaibigan ay parang ginto. Di ba? O totoo yun, no? Pero kung may desisyon talaga, no, ng mga ganito mga desisyon na parang mga importante talaga sa iyo, pag-isipan mo ng magduti, humingi ka ng gabay sa ating Panginoon, guidance, no, para liwanagan yung isip mo, para makapag-desisyon ka ng mabuti na hindi ka magsisisi sa huli. Kasi maraming mga tao, no, na humihingi ng mga advices sa kanilang mga kaibigan o sa kapwa, kahit pamilya. Millions ang mga tao na gumagawa niyan na ang resulta, pagsisisi, abot langit. Lugmok dahil nga sa maling desisyon na natanggap nila sa kapwa nila o sa bawat tao or kahit sinong tao. Kaya wala talagang ibang kundi ikaw lang talaga yung mag-isip ng mabuti. Pumasok ka doon sa kwarto talaga at magdasal ka sa Panginoon. Higpitan mo lang talaga yung pananampalataya mo at pananalig mo. At ang Diyos ay siyang magbibigay sa iyo ng kasagutan, tamang kasagutan na hindi mo talaga pagsisisihan. At ikatutuwa mo, matutuwa ka sa resulta. So, hanggang dito na lang, no. So, basta in-encourage ko lang ang lahat, no, na magbasa talaga tayo ng Biblia. Kasi Jesus Christ is the only way to the Father talaga. Siya lamang ang makakatulong sa atin dito. Kasi sinabi dito sa kasulatan, no, pag mahina tayo, malakas siya para sa atin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kailangan lagi tayong matatag at hindi tayo mawala ng pag-asa. Lagi tayong mananalangin. Kasi siya noon, nanalangin siya doon sa bukid ng Getsemani, man siguro yun. No, na doon, nanalangin siya talaga ng taimtim. So, ganun din sana ang gagawin natin. Kung if you want to follow Christ, so gagawin natin kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Follow Christ. Follow the step of Christ. No? So hanggang dito na lang, na maraming salamat and God bless everyone. Amen.